Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong magkukomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, tayo po yung magkomentuhan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong balita ng mainstream media at ganun din po yung sinasabing survey na inilabas daw po. Ang ayon po dito sa nagbabalita ay napakalaki raw pong porsyento ang hindi nagtitiwala sa Vice President, mga kababayan. At talagang gamit na gamit po talaga ang sinasabi pong maleta ng mga ex-marine, ang mga dinideliver po nila sa mga mainstream media, di umano, para po dito, mga kababayan. Komentuhan po natin kung paano po nila tinutwist ang issue at pinalalabas na ang mga Pilipino ay walang tiwala sa Vice President at mas may tiwala pa sa sinasabi pong bangag at bongit ng kanyang ate, mga kababayan. Parang pinalalabas pa ang Vice President ang korap. Ganito po katindi sila, mga kababayan, dahil nga po sindikato ang gobyerno ngayon, di umano. Umpisa na po natin. Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong walang tiwala kay Vice President Sara Duterte base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Nangunang dahilan rito ay ang pagkakasangkot umano ng opisyal sa korupsyon. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Nang dahil sa malawakang korupsyon. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte ayon sa latest Pulse Asia survey. Base sa resulta, 51.5% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa bise dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Pumangalawa naman sa mga rason ang pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos umano ng bise. Pero sa parehong survey, 12.8% ang nagsabing may tiwala sila sa bise dahil sa kakayahan nitong mamuno at ang pagiging makamahirap nito. Tama naman. She's true to her words and honest naman siya. Naniniwala naman ang iba na dapat ay sagutin pa rin ng bise ang mga akusasyon laban sa kanya. Kailangan talaga niya humarap kasi naakusahan siya na gano'n. Kung wala naman talaga siya, harap talaga siya. Samantala, 35% naman ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Marcos. Ito ay dahil sa paglaban at pagbulgar ng presidente sa korupsyon sa bansa. Pangalawa rito ang pagtulong niya sa mga nasalanta. At pangatlo ay dahil naaayos ng Pangulo ang pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa kanyang mga programa. 21% naman ang undecided kung magtitiwala ba sila o hindi sa Pangulo, habang 20% naman ang undecided kung magtitiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey sa reasons for trusting or distrusting the President and the Vice President sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 individuals mula February 27 hanggang March 2, 2026. Nakita niyo po mga tambay, 10 dinadala ngayon ng survey sa hindi raw po nagtitiwala. At ang survey ng Pulse Asia ay 1,000 Pilipino, 1,000 katao. At lahat po ng ibinalita ng media, ng mainstream media, mga kababayan, ay bobo lang po ang maniniwala. Bobo at tanga at gago. Sa nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan, mahigit 3 taong korupsyon, yung nagbulgar ng korupsyon, ang merong pinakamalaking accountability sa korupsyon. At siya po ay may issue ng korupsyon. Di po ba? Nahandyan po sila, Yusek Bersamin. Hindi ba? Si Olivar, I think si Olivar. Hindi po ba? At ang itinuturo po ng mga ex-marine, grabing korupsyon, mali-maletang delivery, pati sa Ilocos Norte, pati sa anak, pati sa asawa, pati sa pinsan. Pero siya raw po ang nagturo ng korupsyon. Siya ang nagtuturo at lumalaban ng korupsyon. Pero ang tanong, naipakulong na po ba ang isang damukal na magnanakaw ng korupsyon sa ating bansa? Mga kabayan, isang damukal. Meron po isa.
isang dating senador. Pero lumalaban, ha? Mag-iisang taon na. Kaya alam na alam mo ang layunin ng mga mainstream media. Talagang tumutugma doon sa sinasabi po ng mga ex-marine, yung delivery ng mali-maleta sa mga media at sa mga trolls. 3 palapag building sa Makati. Delivery ayon sa mga Marines. At nakita nyo po, binabatikos 51% daw po ang hindi nagtitiwala. Pero hindi naman po sinabi yung approval at trust rating ng Vice President. Pero ang ipinagmamalaki, yung tiwala naman daw po sa Pangulo. Nakita nyo po, pati po sa survey ay ganun na rin po katindi, kabayas. Nakita nyo po, mukha po yatang napagalitan ng Malacanang, di umano, ito mga survey company. Kasi po nung nakaraang survey last year, negative. Negative po lahat ng survey ng mga Pilipino. Hindi po ba kayo nagtataka? Nung nakaraang taong po, huling survey po ng Disyembre, negative. Hanggang negative 9 ang nakuha. May negative 15 pa nga, negative. Bakit po ngayon paglabas? Paglabas po ngayon ng bagong survey nila, ay mataas na po yata si Bongit. Samantalang ang kahirapan ay lalong lumalala. Lumalala, lalo ang kahirapan, lalo ngayon ang crisis. Ang crisis natin sa langis, sa petrolyo, kasama pa ang isang damukal na problema na bit ng crisis sa petrolyo. Nanganganib pa ang ating mga LPG at lalong-lalo po ang pagtaas. Halos lahat ay tumaas, hindi lang bilihin, pati ang ating mga bayarin. Pero ang tiwala ng taong bayan ay nakibongit na tinatawag na bangag, mga kababayan. Ganyan po katindi, mga kababayan, ang sabwatan at systematic dahil nga po yan po ang hiwaga ng mali-maleta ayon po sa ating mga Marines. Yan po ang hiwaga, mga kababayan. Paano mo paniniwalaan ang mga survey company ngayon? Naglalabas sila ng puro negative. Wala na, negative na. Si Bongit na tinatawag ng bangag ng kanyang ate. Pero ngayon, iba na! Iba na! Mga kababayan, unbelievable! Talagang ito pong mga survey company natin, talagang makapag-iisip ka eh. How much? Makapag-iisip ka talaga ng how much? Magkano kaya? Para din kaya yung sinasabi ng mga Marines? How much ang delivery? May mga maleta rin kaya natatanggap ang mga survey company sa panahon ngayon? Nagtatanong lang tayo. Hindi po ba? Naglabas ka ng puro negative. Ngayon, mataas na. Wala naman nangyayaring progresibo sa bansa. Meron po ba nangyayaring progresibo? Puro po impeachment, corruption ng issue, at kahirapan. Hindi po ba? Kahirapan, korupsyon, politika. Hindi po ba? At laganap na problema sa ating bansa, nandiyan pa mga pulburon, mga komunista. Hindi po ba? Mga pulburon lord, smuggler. Pambihirang buhay yan, no? Kakamot na lang ang ulo mo. Kaya po, talagang makapag-iisip ka na hindi lang pala mga media at mga trolls ang nadideliveran ng mga Marines ng maleta. Pati pala yata ang mga survey company naglabas ng mga negative. Ngayon, ang binabatikos na po ang Vice President. Mga kababayan, ibang klase kayo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At marami pa kayong mapapakinabang sa binagoongang Pilipinas. Di umano. Yan po mga kababayan, ang kanilang survey na dapat po nilang paniwalaan. Dahil pag hindi nila pinaniwalaan, baka mawalan sila ng pakinabang. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. At talagang ganyan po. Pagka po sindikato ang gobyerno, ay talagang lahat po ay gagawin para ikaw ay gaguhin at gawin tanga at bobo, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Kingston ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, si Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yee. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Shoutout po mga kababayan. At muli po mga tambay, thank you po sa inyo at ingat-ingat po. At maraming salamat po. Bye-bye!